What's up mga idol and welcome sa aking YouTube channel. At sa videong to ay testing ko ang aking bagong build na battery. Testing ko nga pala ito dito sa aking small solar setup. Matagal na nga pala tong setup ko na to and ngayon ko pa lang siya papalitan ng battery. Sabi kasi nila matagal na malobat ang ganitong battery at mahaba rin ang lifespan. Kaya tara, subukan na natin. Para nga pala sa hindi pa nakapanood at gusto ring mag-build ng ganitong battery, ay ilalagay ko na lang sa taas yung link ng video kung paano ko to ginawa. Step by step na nga pala yun at kasama na rin ang wiring diagram para di kayo malito. At mabalik nga tayo sa ating ginagawa. Kung makikita nyo, merong dalawang malaking wire na red at black. Ayan nga pala ang main positive at main negative ng ginawa kong battery. Bali, kukonek ko lang yan sa terminal block ng aking solar setup. At pagkatapos ko nga ma-connect ay ganito na ang magiging itsura niya. At syempre, negative to negative at positive to positive pa rin ang connection. Bawal magkabaliktad kasi naka-live na yan. Since naka-connect na nga yung battery, rekta na tayo dito sa setup ko. Kung mapapansin mo nga, meron itong 5 switch para mas madali ko madi-disconnect yung bawat linya kung kinakailangan. At alam naman natin na battery muna ang unang ikino-connect bago ang solar panel. At sa hindi nakakaalam, ngayon alam nyo na. Kaya pinindot ko na dito ang switch ng battery. At kung makikita nyo, lumabas na yung indicator ng battery at meron pa siyang 12.4 volts. After nga nun, ay isinunod ko ng i-on ang switch ng solar panel. At sa screen nga ng charge controller, makikita natin na charging na ang battery gamit ang solar panel. 55 watts nga lang pala yung gamit ko na solar panel. Kaya hindi ko rin sure kung kaya niyang i-fully charge ito ng maghapon. Lalo na't LiPo4 na battery yung gamit ko. Naipakita ko na nga pala ito last time dun sa isang video ko. Kaya lang, sira pa yung battery ko nun. Pero sa video kong yun, ay idinemo ko kung paano nag-work itong aking solar setup. At pinakita ko rin kung ano yung solar panel na gamit ko. Kaya kung gusto mo ring mapanood, ilalagay ko na lang sa taas yung link ng video. At mabalik nga tayo, sunod ko na nga palang binuksan dito yung pangatlong switch na para sa lights or 12 volts devices. Kung makikita nyo, nagbukas na yung volt amp meter at yung LVD module sa baba. Para nga pala sa hindi nakakalam, ang trabaho nga pala ng LVD ay mag-disconnect ng supply kapag naabot na niya yung pinakamababang voltahe na nakaset sa kanya. Napaka-importante nga pala nito kasi nakakatulong ito para mas sumaba ang lifespan ng battery. At sa part naman na to ay sinet up ko na ang settings ng charge controller na nakadepende sa type ng battery. B3 nga pala yung sinet ko dyan kasi base sa guide ayun yung para sa LiPo4 na battery. Automatic na rin palang naset sa 14.6 ang floating voltage kaya hindi ko na binago. At dahil na setup ko na nga ang charge controller, o-observe ko naman ngayon kung kaya niya bang ma-charge ang ganitong battery gamit ang 55 watts na solar panel. Time check nga pala 11 ng umaga. At kung mapapansin nyo, hindi masyadong malakas ang araw kasi medyo umaambon sa mga oras na yan. Pero mag-charge pa rin naman siguro to kahit papano. At habang nag-charge ang battery, sinabay ko ng i-on ang panlimang switch na para naman sa phone charging. Kung makikita nyo, umilaw na ng pula ang charging module, indikasyon na may power na at pwede na mag-charge ng cellphone. Kaya naman, sinaksakan ko ito ng cellphone para ma-check kung gumagana pa ba ang phone charging since matagal nga itong hindi nagamit. Buti na lang na working pa ito at nakakapag-charge pa naman ng maayos. After nga niyan, sinunod ko na rin buksan ng isa pang switch na para naman sa connection ng battery papuntang inverter. Nilagyan ko pala ito ng bukod na switch para ma-sure ko lang na wala siyang i-consume na power sa battery kasi hindi ko naman siya laging ginagamit. Kung mapapansin nyo pala sa volt amp meter, merong 0.98 amp na load na nag-consume. Dahil nga pala yung cellphone na sinaksa ko at ongoing pa ang charging. Kung mapapansin nyo, dalawa ang ginamit kong LVD. Para sa inverter nga pala yung nasa baba. Since may power na ang LVD, pinower on ko na rin dito ang inverter at saka tinaas ang breaker. At this time, naka-live na ang outlet kaya tinesting ko na ito gamit ang charger ng cellphone. And as for checking, nag-charge naman siya gamit ang 220 volts na AC. Dahil nga sa kakatesting ko ng charge, bumaba tuloy ang voltage ng battery at naging 11.7 voltage na nga lang siya. Dalawang cellphone nga pala yung sinaksa ko kanina at parehas nga itong na fully charge. Di na nga rin kinayang isupport ng solar panel kasi nga mahina ang sikat ng araw. At mabalik nga tayo sa BMS ng battery. Kung mapapansin niyo sa board, meron siyang C-. Para sa hindi nakakaalam, parehas sa charging input ng battery. At sa case ko nga pala ngayon ay hindi ko siya ginamit. At kung bakit ay hindi ko rin alam. Joke lang. Gusto ko kasi matest kung magcha-charge pa siya kahit na BMS output yung gagamitin. At based naman sa test ko, nagcha-charge naman siya. Ang disadvantage lang siguro nito ay di mo makukuha ang charging protection ng BMS katulad ng overcharging. Pero okay lang kasi may charge controller naman. Pero kung gusto mo talaga siyang gamitin, pwede mong lagyan ng wire yung C- ng BMS para sa negative side ng charging. At ang positive side naman ay yun na ring red wire ng battery output. At after ilang minutes nga mga idol ay kitang nadagdagan na dito ang voltage ng battery.
Good sign na nga ito kasi kahit makulimlim ang panahon ay nag-charge siya kahit papano. And papunta naman tayo dito sa aking LVD module. Dalawang button lang naman ang kailangan sa pag-setup nito. Kapag clinic ang left button, makikita ang voltage ng disconnect. At right button naman para makita ang voltage value na pang-add para sa reconnect. Para sa pag-set naman ng disconnect voltage, press and hold lang ang left button. At kapag nag-blinking ay pwede nang adjust gamit ang left and right button. So dito nga ay sinet ko lang ang disconnect ng 12.8 voltage. At dahil 12.1 pa lang ang charge ng battery ko ay naka-disconnect pa ito at wala pang power output. Ang next naman ay ang pag-set ng reconnect. Press and hold naman ng right button at kapag nag-blinking ay pwede mo na rin siyang i-adjust. And dito nga ay sinet ko lang ito ng 0.4 voltage. At para malaman naman yung mismong reconnect voltage niya ay ipag-add lang yung sinet natin na disconnect voltage na 12.8 at yung sinet natin na 0.4 voltage. Sa madaling salita, magre-reconnect yung LVD kapag nag-charge na yung battery ng 13.2 voltage at magdi-disconnect naman kapag bumaba ng 12.8 voltage. Pero syempre, example lang po ito at nakadepende pa rin sa inyo kung anong settings na gusto nyo. At para po pala sa mga gusto ding mag-build ng ganitong solar setup, sundan nyo na lang po itong diagram na ginawa ko. So ayan, sana magets nyo yung diagram. Ilalagay ko rin pala sa description yung link ng picture ng diagram para mas malinaw yung ma-download. Napansin ko rin kasi doon sa una kong video na may mga humihingi ng diagram kaya pinilit ko talagang gawan. Pagpasensyahan nyo na rin pala kung ngayon ko lang ito na-share sa inyo. Kung nagustuhan mo nga pala ang content natin ngayon, pa-like and share na lang ng video. Click mo na rin ang subscribe button para updated ka sa mga video na i-upload ko. So paano? Hanggang dito na lang. Salamat!